Ipinaliwanag ni COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia ang ilang mahalagang proseso para sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections, kabilang ang tamang paraan sa pagboto at paghahanda. Sa panayam ng Radyo Bida kay Garcia, sinabi nito na kailangang makakuha ang isang regional political party ng hindi bababa sa 2.5% ng kabuuang valid votes upang magkaroon ng pwesto sa Bangsamoro Parliament. Kung halimbawa ay may 13 political parties at lahat ay nakaabot sa 2.5% threshold, paghahatian nila ang mga nakalaang parliamentary seats batay sa proportional representation o dami ng boto na nakuha ng bawat partido. Ibig sabihin, kahit may listahan ang isang partido ng hanggang 40 nominees, hindi lahat ay agad na makakaupo. Ang bilang lamang ng seat allocation na makukuha ang siyang pagbabatayan kung ilan sa kanilang nominees ang makakapasok sa parliament. Magsisimula ito sa unang pangalan ng kanilang listahan. Sa district representatives, bawat distrito ay may sariling upuan at ang sistema ay first past the post. Ibig sabihin, kung sino ang kandidatong may pinakamaraming boto sa distrito, siya ang panalo. Hindi na hinahati-hati ang pwesto, isa lang ang mananalo per seat. Samantala, nilinaw rin ni Garcia ang proseso para sa sectoral representatives. Ayon sa kanya, 6 na sectoral seats ang direktang iboboto kasabay ng parliamentary elections sa September 14 at makikita rin ito sa mismong balota. Bukod dito, may 2 pang sectoral seats para sa Non-Moro Indigenous Peoples o NMIP na pipiliin naman sa pamamagitan ng assembly at hindi diretsong ihahalal ng publiko. Sinabi rin ni Garcia na magsasagawa sila ng malawakang voters education sa mga barangay upang maituro sa mga botante kung paano bumoto, ilang kandidato lamang ang maaaring iboto at paano may iwasan ang overvoting na maaaring magresulta sa hindi pagkabilang ng boto. Rufa Mocalid, NDBC, Bida Balita.